Hi, this song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Noong wala ka pa sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko inaangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon na ipinagkakaloob mo po sa amin upang kami makapagnilay ng iyong mabuting balita. Ang iyong mga salita, ang aming kalakasang spiritual. Hayaan mo kaming lumapit sa iyo sa presensya mo na humingi
paraan sa aming mga karamihan. Muli, Panginoon, ang ibang lingkod ay lumalapit at humihingi ng paglilinis sa aking isip, sa aking puso. Dalangin ko na patuloy mo pa rin makita ang pagsusumikap ko na nabigyan ka ng pagpuli sa kabila ng aking mga kahinaan. Ngunit sa mga oras na ito, ikaw po ang maging daan upang mamulat ang aming isipan sa aral mula sa Diyos. Ang karunungan at kababaan ng loob ay ipagkaloob mo sa iyong amang lingkod upang ang kapurihan mo lamang ang may pagmalaki sa Facebook Live ito. Gayon din, Lord, ang mga taong makakarinig ng Tuesday Gospel, Lord, patuloy mong gabayan, linisin, na ipaalala sa amin na sa bawat araw kami nagkakamit ng kakasala. At sa mga oras na ito, lahat kami makasalanan na lalapit sa iyo at hingi ng kagalingan spiritual. Mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong mga pangaral, na kung saan nandun ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw may taas at mabigang papuri. Gamitin mo lamang instrumento ang aking tinig, ang aking isip. Ngunit, ang iyong mapagmahal at makapangyarihang tinig ang tumimo sa aming puso. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po nating bigyan ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, Hallelujah. Pikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Babala laban sa mga eskriba at mga pariseyo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw
upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilak, terya, at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat isa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli, araw-araw, ginagamit ang Facebook Live na ito para ipalaganap ang mabuting balita. At ngayon po, salamat sa Panginoon, February 27 na, 2024. At ang Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. And of course, ang pagbasa ay nagmula kay San Mateo, chapter 23, verses 1 to 12. Ito'y tungkol po sa babala laban sa mga eskriba at mga pariseyo. Ako nga po pala si Sister Angelica from Bulacan. At isa po akong Katoliko. Ano po? Anyway, natatawa lang ako dito sa mga alaga kong hayop. Nandito po kasi ako ngayon sa sala namin. Anyway, ayun nga po, nabigyan natin ng senaryo ang mabuting balita, no? Alam naman po natin ang mga eskriba, mga pariseyo, ay talagang nag-aral ng kautusan. Alam talaga nila kung anong mga utos ng Diyos. Alam talaga nila yan, no? Pinag-aralan talaga nila yan. At mataas ang tingin sa kanila ng mga tao. Sapagkat, syempre, no? Ano bang inaano nila, tinuturo nila. Dahil syempre, yung tungkol sa aral ng Panginoon, yung tungkol sa aral ng mga aral ng Panginoon. And of course, sa panahon natin ngayon, di ba ganun din? Malaki ang ating respeto sa mga pare, sa mga madre. Ang tingin natin sa kanila ay sila'y pinili ng Diyos para ipakilala ang Diyos. Di ba? Habang sinabi mong pare, si father ganito, si father ganon, si sister ganito, si brother ganon. Meron talagang impact yan eh. May dating na maisip natin na kailangan irespeto. Diba? At sinabi nga rin dito sa mabuting balita na hindi ganun ang pagtingin ng Panginoong Hesus sa mga eskriba at mga pariseyo. Kahit na sabihin natin sila dalubhasa sa kautusan, talaga namang para sa Panginoong Hesus, hindi sila pumasa. Hindi sila pumasa. Para sa Panginoong Hesus, parang marami na ang laman ng kanilang utak, mga pinag-aralan nila sa pamamagitan ng mga libro, di po ba? Pero when it comes to pagsasabuhay nung kanilang ipinapangaral, wala, palpak. Di ba? Kumbaga para bang puno lang sila ng pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos, pero pag ipinapangaral na nila ito, hindi makita sa kanilang buhay. Parang sinasabi na nagsasalita ka,
pero hindi mo ginagawa kung ano yung sinasabi mo. Eh, di ba sa pamilya natin, no? Halimbawa, nanay, o kaya tatay, sasabihin na, bawal sa bahay na ito ang tamad. Bawal sa bahay na ito ang hindi naghuhugas ng plato or whatever, no? Merong rules. Eh, pagkatapos yung tatay mismo ang tamad. Yung nanay mismo ang hindi, di ba hindi nagpapakita ng magandang halimbawa? Eh, anong aasahan mong pagsunod sa mga anak? So, ganun din ang nakikita ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyo na ito. Gusto lang nila yung parang, alam mo yung title? Alam mo yung mga tao na gusto lang yung bang, ito titulo ko to. Pare ako, madre ako, o kaya, gobernador ako, presidente ako. Hindi ba? Para bang, pag meron kang titulo, mataas yung tingin sa yung tao. At parang feeling mo, iba ka sa kanila. Di ba? Eh, sabi nga ng Panginoong Hesus, baliwala yun. Yung bang, kahit sabi mo pang, makapagtapos ka ng college, nag-masteral ka, nag-doctorate ka pa, may mga ganun talagang tao na yung talagang para bang masasabi natin, talagang aral ng aral, which is hindi naman masama. Pero, sabi ng Panginoon, ano yung sobrang talino ka, kung hindi mo naman nagagamit to glorify God. Eh, para sa Panginoon, malaking yung kahangalan, kamangmangan. Amen. Parang ano yan may anak tayo. Diba, may mga anak tayo minsan nag-excel sa pag-aaral. First honor, uso ngayon, di ba, yung mga high honor, highest honor. Talagang nag-aaral sila, no? Pero anuhin mo yung matalinong anak kung bastos naman pala, suwail na anak. Hindi po ba? Ano bang mas mahalaga sa'yo? Yung matalino siya o yung magalang siya? Amen. So, ito po mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng babala na tinitingnan ng Diyos yung ating puso, yung ating pagsunod. Meron nga po tayong sinasabi na patay ang pananampalatayang walang gawa. Di po ba? Alam naman natin, 10 utos lang ng Diyos Alam po natin 10 utos ng Diyos Pero alam lang natin, di ba? Minsan nga, tayong mga Katoliko, hindi nga natin alam kung ano pagkakasunod-sunod ng 10 utos Pero alam natin na, halimbawa, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, ipangiling mo ang araw ng, di ba? Ng Panginoon. Pero, para bang alam lang natin, meron lang tayong information, pero walang transformation. Hindi natin na isa sa buhay. Di po ba? And, of course, sa Katoliko lang, no, halimbawa, di ba, merong mga naglilingkod. Yun nga, merong mga nag-lay minister, lector commentator, mother butler, preacher, di po ba? Which is, hindi naman siya masama. Gusto nga ng Panginoon, naglilingkod tayo Pero kung gagamitin natin yung mga posisyon na yun, para lang pakitang tao sa ating kapwa, hindi yun nakakalugod sa Panginoon. Di po ba? Minsan, kung sino pa yung lay minister, pagkatapos magsimba, pagdating sa bahay, hindi ba, inuman na. Di ba, sisigarilyo na. O kaya kung sino pa yung lector commentator, yung nagsasalita di ba, sa misa, pagdating sa bahay, nagmumura, ganyan. Di ba, parang taliwas yung paglilingkod niya sa totoong ginagawa niya sa kanyang buhay. And of course, minsan may mga case din na minsan tayo mga tao, no? Di ba? Yung mga nakaraang gospel, sabi, huwag tayong hahatol. O kagabi, yun ang gospel, yung huwag tayong humatol sa ating kapwa. Minsan pag naiinis ka, halimbawa sa pare, sasabihin mo, hindi na ako magsisimba sa simbahang yan. Nakakainis yung pari dyan. Masungit yung pari dyan. Hindi na ako magsisimba dyan sa simbahan na yan. Pero anong sabi dito ng Panginoon? Nagbigay siya ng babala. Papaalala sa atin
na pag tayo ay nagsisimba, huwag nating titingnan kung ano yung ayaw natin doon sa nagsasalita. O doon sa pare. O alam mo, kamukha nito, naririnig niyo ako. Huwag niyong titingnan kung ano ako. Kasi, ang Diyos talaga, noon pa lang, pumipili siya ng mga propeta, ng mga hari, diba, nagagamitin para ipahayag ang kanyang salita. Eh, lahat naman ng pinipili niya, may mga kapintasan. Di po ba? May mga kasalanan. Ang kamukha ng pare, kung ayaw mong magsimba doon sa simbahan, dahil ayaw mo doon sa pare na yun, hindi daw dapat ganun. Kasi once na nasa loob na ng simbahan at nandun na yung homily, nagsasalita na yung pare, ano sabi ng mabuting balita, pakinggan nyo yung sinasabi nung nagsasalita tungkol sa salita ng Panginoon. Pero, huwag nyong gagayahin kung ano man yung masama niyang ginagawa. O sa palagay natin, hindi niya sinasabuhay yung kanyang sinasabi. Magkaiba kasi yun eh. Kasi, kung halimbawa, alam mo na ganito siya, pero sinasabi niya kabutihan, tapos, mas pinapaboran mo yung kanyang masamang buhay, magkaiba yun. In a way na, sabi nga ng Panginoon, dito sa mga tao, tungkol sa Eskriba at sa Pariseo, pakinggan nyo. Kasi talaga namang, sasabihin naman talaga nila eh, kung ano yung utos ng Diyos, kung paano natin susundin yun. Kasi yun ang pinag-aralan nila. Yun talaga yung dapat nilang ihayag. Pero, nagbabala ang Diyos na, in case na makita mo na, pagkatapos niya halimbawa magmisa, at tapos nakita mo na, ay, meron pala siyang ginagawang hindi maganda. Yun ang huwag tutularan. Ano ba? Yun ang huwag tutularan. Kasi lahat naman tayo makasalanan eh. Eh, hindi naman bababa ang Diyos para siya yung mag-homily. Hindi naman bababa ang Diyos para siya ang mag-Facebook Live. Amen. Kasi, ano bang purpose? Kung bakit ipinapahayag ang mabuting balita? To glorify God. Di po ba? Yung nagsasalita at yung nakikinig, kapag ka pinag-uusapan na, ayun tungkol sa mabuting balita, lahat tayo, ang aim ng Diyos, makarinig tayo ng mabuting balita, at matuto tayo, magbago tayo, no? Sabi nga, hindi nga lang information, hindi transformation. Kasi, hindi naman lahat ng, di ba sabi nga, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lahat tayo marunong magdasal, lahat tayo may kinikilalang Diyos, pero hindi pwedeng hanggang doon lang. Yun nga yung sinasabing information. Kailangan meron yung impact, meron yung nakikitang pagbabago. Amen. Kaya hindi rin basihan yung pari ka, lay minister ka, kung hindi mo naman nasasabuhay ang salita ng Panginoon. Pero mas maganda, kung naglilingkod ka na sa Diyos, tapos isinasabuhay mo pa, yun ang nakakalugod sa Panginoon. Kaya di ba sabi nga ng Panginoong Jesus, nung merong lumapit sa Kanya at ang sabi, Panginoong Jesus, nandun po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ay ano sabi ng Panginoong Jesus, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ang aking ina at aking mga kapatid ay yung mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Kaya tayo, itinuturing tayong kapatid ng Panginoong Jesus pag tayo sumusunod sa kanyang mga utos, sa utos ng Diyos. Diba? Kumbaga, ang mabuting balita ngayon ay nagbibigay sa atin ng warning na baka gumagawa nga tayo ng mga bagay ng mga kadiyos, pero nawawalan ng bunga. Amen? Nawawalan ng bunga. Ayun. Nakatawala ako sa mga storbo itong mga. Dapat pala sa taas na lang ako nag-Facebook live sa kwarto ko eh. At dito ako sa sala ngayon eh. Panay laro nitong mga aso at pusa ko. Yun po, no? So, bibigay sa atin ng warning. Bibigay sa atin ng warning ang Panginoon na tingnan natin ang buhay natin. Baka nagsisimba nga tayo tuwing linggo, o kaya nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Pero baka para tayong Eskriba at Pariseo na hanggang panlabas lang. No?
O punta naman tayo sa mga halimbawa, yung mga iba namang profesyon. Halimbawa, politiko. Di ba? Mga politiko, nag-aral yan ng mga batas. Nagkakaroon pa yan ng, di ba, yung ano ba tawag ito? Para magkaroon ng license, no? Madugong proseso bago ka maging attorney. Di po ba? Ano yan, mahabang ano yan, memorization. Po ba tapos pagka-graduate mo, ang galing mo magsalita, alam mo yung section ganito, di ba? Alam mo yung batas tungkol dito. Batas tungkol sa pang-aapi sa mga kabataan, sa mga babae. Amen. Alam mo talaga. May mga ganun kasing tao na talaga ang sharp ng kanilang memory. Pero, yun naman pala, puno lang yung utak mo, pero empty. Yung gawa, yung pagpapatunay, yung pag-i-implement. Di ba ba? Dito lang sa atin sa Pilipinas eh. Ang dami-dami nating batas. Pero, na-implement ba ng maayos? Di ba hindi? Mga simpleng bawal magtapon ng basura. Kung saan pa may nakapaskil na bawal magtapon ng basura, nandun talaga ang basura. Bawal umihi. Andun yung mapanghi. Hindi po ba? Yung ba, alam na natin na pinagbabawal na nga, pero ginagawa pa rin natin. Sasalungat siya. Pero, dito sa bandang huli ng gospel, bakit ganun? Bakit hindi magawa yung kung ano yung sinasabi o kung ano yung ipinapangaral? Kasi sabi dito sa verse 11 ng Mateo chapter 23 at verse 12, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang hirap talagang sumunod sa utos ng Diyos kung tayo ay mayabang, nandun yung ating pride, nandun yung ating ego. Kailangan meron tayong humility. Humility, di ba? Ang Panginoong Jesus, kaya niya nasunod lahat ng utos ng Diyos na ipangaral niya, na isabuhay niya. Kasi yung humility na sa Kanya. Tayo, pag wala tayong kababaan ng loob, mahirap talagang sumunod at isabuhay ang salita ng Diyos. Kasi, nandun yung ating pride. Di po ba? Yung turo lang sa pagkagalit mahirap nang sundin yan. Yung ibigin mo yung kaaway, mahirap nang sundin yan. Kasi, di ba sabi, kung nagpapakataas ka, bababa ka ng Diyos. Pero kung nakakita ng Diyos na humble ka, itataas ka niya. Ano ibig sabihin nun? Tumitingin ang Diyos sa puso natin. Ang puso ba natin maawain? Ang puso ba natin mapagpatawad? Ang puso ba natin nakikita natin pagtulong sa ating kapwa? Doon tayo ililift, itataas ng Panginoon. Amen. Kung minsan nga, sabi nga ano ba yun, yung the more talk, the more mistake. Mas marami kang sinasabi, mas maraming chances na magkamali ka. Minsan nga, mas maganda yung tumahimik ka muna, no? Lalo na sa mga pagkakataon na gusto mo nang magalit. Ano po ba? Sabi nga action speaks louder than words. May mga pagkakataon na may mga tao na hindi sila masyadong masalita, pero makikita mo sa gawa nila. May ganung tao na hindi siya masalita, pero ipapakita niya sa action. Yung pagmamahal niya sa'yo, yung hindi ba, kung ano yung mga bagay na maipapakita niyang maayos, maganda. Amen. Meron namang tao salita ng salita, pero hanggang salita lang, parang mayabang lang, parang papaasahin ka lang. So, ano bang gusto nyo dun? Mas gusto nyo ba yung masalita na konti yung action o puro action tapos konti lang yung salita? Amen. Pero muli, nag-warning ang Panginoon sa mabuting balita na hindi natin dapat gamitin ang salita ng Diyos para i-glorify yung sarili natin. Baka naman kaya ka nagiging lay minister
Kasi gusto mong i-glorify yung sarili mo. Sabi nga sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat ang Diyos ang nakikita sa atin. Amen? Ay, alam na natin lang yun, di ba? Mismo ang salita ng Diyos, pinipera. Ano ba tawag doon? Yung mismo salita ng Diyos, ginagamit para magkapera. Yan ang nangyayari ngayon yan sa panahon natin. Na kung sino pa yung leader, siya pa yung yumayaman gamit ang salita ng Diyos. Siya pa yung nang aabuso ng kapwa. Amen. Kumbaga nagtatago sa kabanalan, kunyari, pero ang totoo nun, hindi naman. At ang hirap man, no, na mismo ang salita ng Diyos, ginagawang business. Amen. Tapos, kung ikaw, sabi nga, kung ikaw isang leader ng isang gawain o isang community, maaring ikaw yung leader, pero ikaw dapat yung nagsiserve sa members mo. Ikaw dapat yung naglilingkod sa kanya. Mas maganda pa nga, huwag kang tawaging leader eh. Mas maganda pa yung word na God's servant. Alipin ng Diyos. O di ba? Naglilingkod sa Diyos. Kasi yung mga title na yan. Title lang yan eh. Attorney, engineer, doctor, title lang yan. Pero hindi dyan nasisindak ang Diyos. Ano sabi mo, sa araw mo ng paghuhukom, masisindak ba ang Diyos na, I'm Dr. Francisco, I'm Engineer Santos. Mga ganun, di ba? Kaya nga, napakabuti ng Diyos eh, napaka-fair niya eh. Hindi siya tumitingin sa mga material na bagay, sa posisyon. Pare-pareho niya tayong tinitingnan sa ating mga puso. Sa ating mga puso. Di ba? Kasi, kung sa paghuhusga ng Panginoon, titingnan niya yung ating kayamanan, ano yung naipundar natin, ano yung pinag-aralan natin, ay maraming hindi makakapasok sa langit. Pero, ang Panginoon ay titingin siya na hindi to matalino sa mundo. Pero, ang karunungan nito nasa Panginoon. Sabi nga ba't kaya ang tao, no, pagdating sa kalokohan, ang galing gumawa ng paraan. Pero pagdating sa Diyos, ang hirap sumunod. Laging may katwiran. Laging may dahilan. No? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pagka dapat nakikinig lagi ng salita ng Diyos bilang pagkaing spiritual, ay marami ng reason ng tao. Kanya-kanya na silang gawain. Kanya-kanya silang business. Wala akong oras dyan. Busy ako, ganyan. Pagod na ako. Pero pagka inuman na, kapag barkadahan na, pagka yung mga waste of time na, ay, maraming oras. Ito ba? Yung bang eksakto na binibigyan tayo ng instruction ng Diyos kung paano ang gagawin natin sa ating buhay, kung paano makakasunod sa Kanya. Pero, di natin sinusunod. Kasi nga, bakit? Kasi, yung free will natin ginagamit natin sa ating human will. Ito yung gusto ko, Lord. Yes, yan ang instruction mo, Lord. Ibigin ko ang aking kaaway. Yan ang instruction mo, Lord. Alam ko yan. Ang best ko na napakinggan yan sa family. Pero, di kayo susundin. Kasi, masakit yung ginawa niya sa akin. Kakagagalit talaga ako sa kanya eh. Hindi ba? Ang eksaktong sinasabi ng Panginoon na, hindi ba? Narinig mo lang, alam mo lang, pero hindi mo maisabuhay. Napakahalaga sa Panginoon na nakikita nyo na pag sinabi niyang kanan, talagang kanan ang pinupuntahan natin. Pag sinabi niyang kaliwa, tapos kumanan ka, iba na yun. Magkasalungat na yun. Amen? Kaya, huwag nating gamitin ang mga bagay na alam nating tama para itago yung ating pagkakamali. Kasi, yun nga, hindi naman natin maluloko ang Diyos. Alam na alam niya yung ating buhay, yung ating nasa puso. So, humility. Isa sa susi para hindi tayo maging mapagpaimbabaw. O, di ba? Yan ang lagi niya sinasabi sa mga eskriba. Pariseyo, dalubhasa sa kautusan, mga mapag-imbabaw kayo. Diba? Masabihin na, sumusunod sa utos ni Moises. Maghugas mo ng kamay bago kumain.
Walang nagtatrabaho kapag araw ng pamamahinga, Sabbath day. Diba? Pero, sumusunod ka sa mga ganong kautusan, pero pagdating sa pagtulong sa kapwa, pagpapatawad sa kapwa, hindi mo ginagawa. So, puro pang physical, parang malinis lang sa labas. Pero sa kalooban, napakadumi. Napakadumi. So muli, ang mabuting balita natin ngayon, nagbibigay ng warning sa akin, sa'yo, sa ating lahat, na tingnan natin yung buhay natin sa ngayon. Talaga bang tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos o sa lungat? Kumbaga, puro lang tayo aral, information, kinig. Pero pagdating sa pagsasabuhay, tinatamad tayo. Lalo na ngayong mahal na araw. Diba? Sinasabi na, mahal na araw. Mag-pray, mag-ayuno, magbigay ng tulong sa kapwa, maglimos. Alam naman natin yan, diba? Yung ginagawa ba natin? Diba? O baka naman sa mahal na araw na darating, yung mga Thursday, Holy Thursday, Good Friday, diba, nananawagan niya ng confession. Nakikita mo pag ganyang mga araw, punong-puno yung simbahan, pumipila yung tao para mag-confess sa pare. Bakit mahal na araw lang napupuno ang confession room? So, ibig sabihin, paimbabaw lang yun. Na, i-confess natin yung ating mga kasalanan, then after pala ng mahal na araw, balik tayo sa dati nating masamang ginagawa. Amen. So, pagpapakumbaba, kahit ikaw pa yung makapangyarihang tao sa mundo, pero nakikita sa buhay mo ang Diyos, yun na yun. Yun na yung itataas ang mga nagpapakababa. Pero kung halimbawa, diba, ang taas-taas ang tingin mo sa sarili mo. Para kung walang kamatayan. Para bang hindi ka nagkakamali. Diba, babayan ng Diyos. Maraming paraan ang pwedeng gawin ng Diyos para ibaba ang isang tao. Amen. Kasi, ayaw ng Diyos ng mayabang. Kasi si Kristo, tinaw siya nagmayabang. Hindi talaga nagmayabang sa Panginoon. Pero nung tinukso ang Panginoong Jesus 40 days and 40 nights sa ilang, di mo makikita ang kayabangan ng Kristo. Although anak na siya ng Diyos na, kaya niyang gumawa ng himala. Hindi ba? Hinamon siya. Nung Diablo, sabi niya, abay, gutom na to Sige nga, kung ikaw talaga anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. Diba? Dinidare ng Diablo. Kayang-kayang gawin ng Panginoong Jesus yun para mapahiya yung Diablo na yun. Pero diba yung pagpapakumbaba ni Kristo nandoon? Ang sabi niya, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawin mula sa bibig ng Diyos. Eksakto. Hindi siya nagmayabang. Binato niya ng salita ng Diyos na isinasabuhay naman niya. Hindi ba? Isinasabuhay niya. Ang nangangaral ng salita ng Diyos ang Panginoong Jesus, pero makikita mo sinasabuhay niya. Diba? Patay walang kabuluhan. Ang mga bagay na ginagawa nating banal, kung talagang hindi natin ito sinasabuhay. Kasi once na isinabuhay mo, alba, nakarinig ka ng mabuting balita. Ayun nga, halimbawa yung turo sa fasting, yan di ba? Sabi nga fasting, pagtulong. Pero, hindi mo siya sinasabuhay. Mas gusto mo pa rin yung sayo, selfish, tumulong ka sa kapwa mo, ayaw mo. Yan, mga taong ganyan tumutulong lang sa kapwa kung may papakinabangan sila. Tumutulong lang sa kapwa kung kadugo nila. Tumutulong lang sa kapwa kung may mapapala sila. Pero hindi ganun ang utos ng Diyos. Sabi nga, tulungan mo yung mga taong hindi makakaganti sa'yo. Amen? Pero, because of pride, hindi natin magawa yun.
But kung tayo ay humble enough na ginagaya natin ang character ni Jesus Christ, na para siya, kasi ba siya naparito sa mundo para sa ating mga walang niya, sa ating mga makasalanan. Amen. Minamahal niya ang mga makasalanan. Ang ayaw lang ng Diyos sa atin, yung ating kasalanan hindi ginagawa. Pero tayong tao, di ba, no? Pag nagkasala sa ating kapwa, ay nako, katakot-takot na pagpaparusa, katakot-takot na paghuhusga. Ano masabi ng Panginoon kagabi sa gospel? Huwag yung hatulan yung kapwa. Kung ano yung takalan na ginagamit yun, hindi na gagamitin sa iyo ng Panginoon. Amen. Kaya sana, ma-realize din natin na sayang pala ang effort natin, no? Kahit 10 taon, 20 taon ka ng pare, pero pagkatapos mo pala mag-homily, namumolestya ka ng babae, o nagsisigarilyo ka, o diba? Parang sa taliwas, diba? Balubalayo. Mas mabuti nang hindi ka naglilingkod sa Diyos, pero diba ginagawa mo yung gusto ng Diyos. Kasi yung paggawa natin sa kabutihan, ang pagsunod sa Diyos, paglilingkod na yun eh. Yung nagiging mabuti kang magulang, mabuti kang anak, magalang ka, respeto ka, mapagmahal ka sa kapwa mo. Di po ba? Paglilingkod na yun eh. Isa na yun sa paglilingkod natin sa Panginoon. Di mas lalo na. Kapag talagang pumasok ka sa God's family. Ano ba yung God's family? Ibang isang samahan na kung saan ang Diyos talaga ang focus, kamukha halimbawa ng mga prayer meeting. Kasi iba yung family na physical yung kamukha sa bahay nyo, may nanay, may tatay, may mga anak. Kayo yan, physical family yan. Pero yung God's family, ang namumuno talaga doon, ang Diyos. At yun, syempre, sino pa ba nasasundin natin? Dapat ng Panginoon. Amen. Lalo na nga, wag nating, yung tipong yung the more na umuunlad ka, the more na umaasenso ka sa buhay, dapat mas mababa, mas humble ka. Alam mo yun, yung, halimbawa, dati simple ka lang ganitong manggagawa, na-promote ka, hanggang sa dumating na time, ikaw na may-ari ng kumpanya. May-ari ka ng kumpanya, pero yung ugali mo, noong halimbawa, janitor ka pa lang, ugali mo pa rin. Nung naging may-ari ka ng kumpanya, humble ka pa rin. Yun ang gusto ng Panginoon, habang itinataas ka niya, baba naman ng baba yung ating kalooban. May mga tao na habang tumataas, mas mataas pa yung kanilang pride. Kahit ikaw pa yung pinakamataas, pagdating mo sa pinakatuktok, ano ba susunod niyan? Pababa na ng pababa. Wala namang nananatili sa taas Lahat bumaba. Kahit yung mga sikat na tao. May panahon yan. Maaring sikat sila, mayaman sila that time. Pero darating nga tayo, napapapalitan din yung pwesto nila ng iba. Amen. Pero kung halimbawa, nakamtan mo yung tagumpay sa mundo, dumating man time na, halimbawa, malaos ka na, hindi ka na sikat na artista, andun pa rin ang pagtaas sa'yo ng Panginoon. Kasi, lagi mong iniisip na, wala tayo, actually, wala tayo pagbaba. Bakit nga ganun, no? Tayong tao, minsan sinusubok tayo ng kayabangan. Wala man tayo ipagmamalaki sa Diyos, kasi lahat naman ng meron tayo, pinapahiram lang ng Panginoon, hindi naman sa atin. Diba ba? Pero talaga yung kayabangan, nararamdaman yun o ginagawa ng tao. Bakit? Kasi nagmamayabang para maging ng respect, maging ng attention, ipakita na, meron ako nito, ikaw wala. Ay, diba? Kung meron man tayo ipagmayabang natin ang Diyos. Ayan ang totoong dapat natin ipagmayabang. Hindi yung ikinakahiya natin ang Panginoon. Amen. Kaya sa lahat ng ginagawa natin, tingnan natin baka mataas na tayo. Baka masyadong mataas na yung tingin natin. Kumbaga, sa pamilya din, kahit ikaw ay magulang, ikaw ay nanay at tatay, hindi ka dapat magpakita ng kataasan, ng kalooban sa iyong mga anak. Na, ako nanay, ako tatay, huwag kayo magsasalita, huwag kayo mga ngatwiran. Hindi. Sa panahon ngayon, bigyan din natin ng boses ang ating mga anak. Di ba? Na magsalita kung anong gusto nila with respect. Hindi yung magsasalita kayong mga anak ng bastos. Sinasagot yung mga magulang, huwag ganun.
Di po ba? Na kahit ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, at alam mong nagkamali ka, you have to say sorry sa mga anak mo. Hindi ba? Wala yan sa posisyon. Kung si Eddie sabihin na ako yung may-ari ng kumpanya, ako nagkamali, ako so sorry sa'yo, no? Ano ka, siniswerte? Diba? Alam nyo, napakalaki ng blessing at napakalaki ng pagpapala na ibinabigay ng Diyos sa mga taong mababa ang kalooban. Kasi nandun si Kristo. Kapag mataas ang kalooban natin, nandun si Satanas. Diba? Si Satanas ay hari ng pride. Kaya nga siya naging demonyo dahil sa pride niya, ingitero siya eh. Gusto niya maging Diyos din. At yan ay itinatanim ng Diablo sa puso natin. Yung pride. Kaya hindi makapagpatawa because of ego, because of pride. Kaya hindi makatulong sa kapwa because of pride. Di ba ang pride isa sa mga deadly sin. Pride, envy, anger. Amen. Pero yung makita mo yung tao na nasa kanya na yung kayamanan, katalinuhan. Pero naku naman, ang baba ng kalooban. Actually, ako hangang-hang ako sa ganung tao. Yung bang mabait na, mayaman na, matalino. Diba, very blessed. Pero kung naku naman, napakababa ng kalooban. Mapapasalo mo sa mga maliliit na tao, marunong makisama. Amen. Kesa naman yung nasa yung lahat, yabang mo. Yabang ka, marami ka ng kaibigan kasi marami ang pera. Marami ka ng kaibigan kasi may kapangyarihan ka. Iba kasi nagagawa ng pride eh. Diba? Nakaka-boost ng confidence. Social media lang, diba? Ang dami kang makikitang tao na nagpo-post ng parang nagmamayabang sila. Maliban na lang kung ang pinopost nila is glorify yung Diyos na meron akong ganito, meron ko yun dahil ito yung pinagkaloob ng Panginoon. Hindi ba? Hindi din minsan masama na ma-inspire mo yung kapwa mo eh. Sa mga post mo, halimbawa, nagkaroon ka ng bagong bahay at lupa, pinost mo sa Facebook, okay lang yun. Kung duduktungan mo yun na nakamtan ko ang lahat nito, dahil nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pero kung post ka ng post ng bagong kotse, bagong bahay, bagong cellphone, na parang pinagmamayabal lang mo, inggit ka, kala mo ko naman. Di ba? Hindi yun maganda. Hindi po yun maganda. Amen. So nawa, mapagnilayan natin na ang babala laban sa mga eskriba at mga pariseyo ay babala sa atin. Para tayong pariseyo, para tayong eskriba, kung hindi tayo sumusunod at isinasabuhay ang mga utos ng Diyos. Hindi pwedeng panlabas. Talagang sa kalooban, yung kaloob-looban natin, ang tinitingnan ng Panginoon. At una na nga niya tinitingnan, humble ka ba? Humble o hambog? Amen? Wala tayong pagmamalaki sa Diyos, temporary ang lahat, pinapahiram ang lahat, anytime pwede tayong kunan ng Panginoon. Ang pwede lang siguro natin masasabi natin maipagmamalaki natin sa Diyos, yung mahalin natin ng Diyos, yung ibigin natin ng Diyos, yung ipagmalaki natin ang Diyos, yun ang pwede natin ipagyabang kasi nag-glorify si God doon. Amen. Pero kung mga ginagawa natin, gusto lang natin maging ng attention, gusto lang natin tayo yung parang natataas, nakikilala, at yung Diyos wala sa buhay natin, ay hinaayon ng Panginoon. Amen. Alam natin, ang Panginoong Hesus, siya ang tinatawag na teacher. Diba? Siya yung guro. Siya yung tuturo sa atin. Siya yung ating mabuting pastol. Amen. At ang ating Ama sa Langit, siya yung lumikha ng lahat. Kaya nga, diba, sabi, mas magandang tawagin mo yung mga magulang mo ng tatay, daddy, itay. Huwag ito tawagin ama. Kasi alam ko yun, ang salitang father, talagang, yan banal yan eh. Diba sa mga utos nga ng Diyos, do not put the name of God in vain. Huwag natin babanggitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kwentang salita. Yung halimbawa, Diyos ko,
Di ba may mga ganun minsan na ginagawa na lang parang ano yung yung pangalan ng Diyos eh. Minsan nagmumura biglang Diyos ko, di ba? Pag ganun. Kasi ang pangalan ng Diyos ay banal at dakila. Amen. Matuto tayo sa ating guro, ang Panginoong Jesus. Tinuturuan tayo na bagamat minamaliit ng mga Pariseo at Eskriba ang Panginoong Jesus na sino ba yung nangangaral na yan? Anak lang yan ng karpintero. Di ba? Ganun natin eh. Pero huwag nating maliitin din ating kapwa. Basurero lang yan. Nagtitinda lang yan ng gulay sa palengke, sa tabi-tabi. Baka sa panahon ng paghuhusga, yung nilalait natin na basurero lang. Tapos ikaw, attorney, yung pang basurero ang makapasok sa langit. Diba? Kasi siya yung nakakitaan ng pagsunod sa Panginoon. Sabi nga, pasok tayo sa langit kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo nagtitiis hanggang wakas. Kapag tayo ay nagmamahal ng ating kapwa. Sapagkat kung ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin. Eksakto. Sa ating Panginoon. Amen. So, let us be reminded, warning ni God na isa buhay kamukha ngayon. Narinig niyo ang mensahe ng Panginoon. Pagkatapos ng information, transformation, umaasa ang Diyos na may magbabago. May magbabago sa atin. Amen. May magbabago. Yun naman ang gusto ng Panginoon. Amen. Okay? So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpaalala mo sa amin. Pagbibigay mo sa amin ng babala na sa buhay namin ang iyong mga salita at mga utos. Magkaroon kami ng mababang kalooban. Huwag kaming magmataas, Panginoon, sapagkat wala naman kami ipagmamalaki. Kami lahat makasalanan at nawa sa bawat araw makita namin ito ng may kababaang loob. Tulungan mo kami, Panginoon, na gumawa ng mga bagay na may kababaan ng kalooban kamukha ng Panginoon Jesus. Lord, I pray po sa mga taong nasa banig ng karamdaman, si Brother Danny Dayaw, si Guzman, Brother Boy Abelia, at lahat po ng mga kilala nating nasa mahigpit na pagsubok sa pisikal na karamdaman, Panginoon. In Jesus' name, ang kagalingan ay nagmumula sa iyo. Ngunit, may kababaang loob natin hingi sa Panginoon ang kagalingang spiritual ng ating mga kasalanan. Hiling natin sa Diyos na tayo'y bigyan niya ng kababaang loob upang tayo itaas ng Panginoon. And also pray for all the family, lalo na sa mag-asawa, Panginoon, na magkaroon sila ng pagpapatawa sa isa't isa, kababaang loob, upang ang pamilya ay mabuo. We also pray for the whole world. Ang nangyayaring mga kaguluhan, Panginoon, nawa ang mga taong concern, ibigyan mo ng kababaang loob upang magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo, Panginoon. We also pray sa aming bansa, sa mga namumuno, Panginoon, nawa hindi lang makita sa kanila ang kapangyarihan, ang posisyon, kundi makita sa kanilang kalooban na sila'y naglilingkod sa tao para sa ikapurihan mo, Panginoon. Yes, Lord, I pray for the family of Dorde family, Francisco family, family of Lasangan, family of
Peneria, Velasquez, Colonna, Liete, and all the family, Panginoon. Bigay mo sa amin ang kababaan ng kalooban, lalo na ngayong panahon ng mahal na araw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulo sa tukso. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Muli sa iyong mensahe para sa Tuesday Gospel na sabi nga, ang nagpapakataas, binababa, at ang nagpapakababa ay tinataas. At of course, huwag natin gayahin yung mga Escriba at Pariseo na pakitang tao lang. Puro lang sila information, pero walang transformation. So, kailangan tayo ay makarinig ng mabuting balita at isabuhay natin. Yun ang mahalaga doon eh. Yun yung nagpo-complete sa faith, sa love natin kay God, yung nagagawa natin. At hindi talaga natin magagawa ang sumunod sa kalooban ng Diyos kung wala tayong humility. Kailangan yan. Importante yan. Kasi, alam naman tayong mga tao, likas tayong makasalanan eh. Lagi natin iniisip kung ano yung gusto natin. Pero, pag tayo ay humble, lagi natin iniisip ano ba yung will nila. Amen? So, kung hindi nyo po naumpisahan ang Tuesday Gospel, pwede po kayo pumunta sa timeline ko or sa YouTube channel kong Angelica Dorde. Pa-subscribe na po. And of course, ang Word of God ay Monday to Saturday. 8 o'clock in the evening at pag Sunday 3 o'clock in the afternoon. At naiiba lang pa yung oras natin. Depende sa mga gawain ng inyong lingkod. Minsan meron po tayong guest preacher sa iba't ibang lugar sa buong mundo, buong Pilipinas. So, sa February 29, ang ating pong guest preacher ay si Brother Francis Irinco. Ayun, alas 8 po ito ng gabi. Bukas po, kung lolobi ng Diyos, February 28, muli ang inyong abang lingkod ang magbibigay ng reflection para sa Wednesday Gospel. Ayan. Sana po isama natin sa araw-araw nating gawain, schedule, ang makarinig ng mabuting balita. Huwag po tayo masatisfy na every Sunday lang tayo nakakarinig ng gospel. Mabuting balita. Good news nga eh. Di ba lahat tayo pagod buong maghapon? Pero kahit anong ginagawa natin ngayon, kumakain, nakahiga ka dyan, pwede naman nating i-replay ang everyday gospel. Di po ba, hindi lang po dito sa Facebook Live, kundi sa mga YouTube, di ba? TikTok, may mga talagang nagpo-post ng daily gospel. Kasi mahalaga po to eh. Kasi sa ngayon, sa panahon, naghihintay na lang po talaga tayo na muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. At syempre, we never know, no? Kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. So, dapat busog tayo sa pangaral ng Panginoon. Pagpapaalala yan. Sabi nga, walang matalino, ha? Walang matalino, sabi mo, alam ko na yan. Alam ko na mahalin mo ang iyong mga magulang. Ayun nga eh. Alam na nga natin. Bakit yun pa rin yung kasalanan na nagagawa natin? So, ang online piging na to ay pagpapaalala sa atin ng Ama natin na nasa langit. Amen? So, muli, pakishare na lang po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline, sa inyong group chat, para marinig din ng inyong mga Facebook friends. Kasi ganyan ang gawain ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ng mission niya. Everyday na ipalaganap ang mabuting balita. Tayo, sa panahon na ito, napakadali nang ipalaganap o i-viral ang mabuting balita. Amen? So, maraming pong salamat and to God be the glory.